Alright, shout out dyan sa mga first time na maglipad, no? Or first time na pasahero ng eroplano. So, first time ka ba na sumakay ng eroplano? At nagtatanong ka tungkol sa paano mag-check-in sa mga kiosk, or kahit hindi ka first timer, no? Kahit second timer ka na o third timer ka na sumakay ng eroplano, lumipad kasama si Cebu Pacific, AirAsia or Sipal. Siyempre, magtataka ko kayo sa mga check-in kiosk, no? Nandun sa sa dulo, yung sa likod. Kasi dati kasi ang check-in kiosk dito lang yung na area, lapit lang. So ngayon, nilipat na siya doon sa likod. Tapos ngayon, down na yung system. So kaya naman pala na ganito kadami yung pila, ganito kahaba. Marami na to ha, compare sa yung mga previous ko ng mga biyahe. Sa bagay, ano naman talaga to, no? Common to talaga na senaryo kapag yung malapit na yung boarding time, yung boarding. Kasi alis natin alas 3 ng hapon. So alas 2 pa lang boarding na, no? So dapat alas 3, so ang flight alas 2 ang boarding, tapos check-in. So yun, mga alauna, tama. So tayo naman, hindi naman tayo ganun galit. So ang nangyari is okay lang, no? Pero hindi tayo ganun ka-early, unlike ng mga previous talaga natin ng mga biyahe. So ang purpose ko pa naman na talaga nag-early ako sa check-in counter dahil sa purpose na makakuha ko ng ng window seat. Pero ngayon, hindi ko na ito masyadong i-expect na maka-avail ng window seat kasi late na nga tayo. Yun yung yun yung pinaka technique diyan, oh. So gusto mo maka-secure ng window seat na walang babayaran, just for free, is need mo tawag na ito, early. Mag-early ka, mag-early check-in sa check-in counter. Kasi kapag mag-online check-in ka naman, yan parang raffle. Paswertihan kung makakuha ka ng window seat. Tapos, kung dito naman sa check-in kiosk, ganun din, no? So, paswertihan din siya pag sa check-in kiosk. Para din siyang raffle. Kung makakuha ka ng window seat. So, for you to secure the window seat, kailangan mo talaga mag-early sa pag-check-in, sa check-in counter talaga. Tapos hindi pa na natatapos, kailangan mo din mag-request, no? Kung pwede. So ibig sabihin na nasa kanilang mga kamay pa rin nakasalalay, no, ang iyong kapalaran para sa iyong mga kahilingan na makaupo sa window seat. So yun. Bali, sa mga nagtatanong dyan kung bakit kailangan ba talaga dumaan sa check-in kiosk doon. So sabi ko naman, ang sagot ko doon is hindi naman talaga kailangan, hindi, optional siya kumbaga, no? So kung hindi talaga kayo marunong mag-operate sa check-in kiosk, pwede naman kayo sa check-in counter. Yun nga lang talaga, kailangan nyo talaga to i-deal. You have to deal with it, no? Ganyan kahabang pila. Tapos kung okay lang sa inyo, pumila, takot talaga kayo mag-check-in sa check-in kiosk, okay lang din naman. Basta agahan nyo na lang, no? You have to come early. Pero minsan naman, kahit di kayo marunong, be brave, no? Be confident. Huwag kayong matakot. Lahat naman tayo talaga dumaan sa pagiging first timer. So huwag kayong kasabi nga ni Susan Roses, huwag kayong mahiyang magtanong kung may right dito dito. So sa mga airports, sa mga kahit lahat ng ports, no? Bus terminals, seaports, airports, land ports, meron talagang mga ground staffs and personnels and mga gwardiya, no, na willing talaga sila mag-assist. Yun yung kanilang mga sinumpaang tungkulin, no, yung i-assist nila ang mga pasahero, lahat ng mga concerns, no, ay i-address nila or bibigyan ng sagot. So ito dito, Davao City lang to, ha. Ibig ko sabihin lang, like ganito lang ang kadami ang tao. So we're not that busy compared to Mactan Airport of Cebu, ng Clark Airport, ng Angeles, Clarko, tsaka sa Naiya. So hindi pa to ganito worse ang dito, yung pila, yung queuing, basta yung pila, no, yung linyahan. So kapag ka sa Naiya ka, expected mo yan, no? Tsaka sa Cebu Pacific, sa Cebu, sa Mactan. Pero in fairness to, sa Mactan ang bilis ng galawan ng mga doon, mga staff.
Talagang pang world class ang ano no, ang Mactan International Airport. Hindi lang sila basta kay ano, hindi lang sila basta kay moderno at napakagandang airport. Ang ganda pa ng ano, ng kailang kilos, galaw. Tapos ano sila, silent airport pala no, ang ano, ang Cebu Pacific ang Mactan. Silent airport sila. Ibig sabihin walang ano ba, walang mga announcements na maririnig. Galing. So peaceful. Ewan ko lang kung ano, hanggang ngayon ba, shout out nga dyan sa mga nanonood ng mga taga Cebu, kung ganoon pa rin ba ang ano, ganap dyan sa Mactan Airport ninyo. Kung same pa rin ba, na silent airport pa rin ba. Like walang mga announcements in pagings. Bag drop. So sa mga ano naman, kukuha ng ano ng mga sabihin natin na mamaya na ito tutor natin mamaya no o ulitin natin or ngayon na siguro ito na sige panoorin niyo na lang. 'Di ba? Syempre check-in counter ka. Ano, check-in kiosk kayo kunyari, kumuha kayo ng check-in kiosk doon tapos meron kayong dalang mga bagahe gaya na ito. So ito rin sila i-check-in i-check-in niyo rin to no. Matik naman yan eh. Check-in for baggage and check-in para sa inyo, 'di ba? Tapos yung after niyo makuha yung ticket, yung ano, yung boarding pass, dalhin niyo to dito sa bag drop. Nakalagay bag drop. Para diyan ititimbangin ang yung mga bag to confirm kung talagang pasok siya sa inyong binayarang bagahe na 20 kilos or kung ano pa man o ilang kilos man yun. Diba? So ito yung ano, ito yung purpose ng check-in kiosk. Para hindi na kayo kailangan pang pumila. 'Di ba? Tagal niya no. For example, gaya na ito, mag-alas 2 na. Tapos yung flight natin alas 3. So ang mangyari, ano tayo? Na kinakabahan ng konti, tensyonado tayo kasi 'di ba? Kaya ako walang problema no, medyo dito na ako. So ako na yung next after nila. So hindi ako ganun katensyonado. So ano nga ba ang purpose ng check-in kiosk? Yan lang no, para sa mga hand carry passenger. Tingnan niyo ko, hand carry lang to. Yan lang. Ganyan na naman ang ating dalahan. Isang backpack na maliit tapos ito. Yan lang. Pagod na ako bit-bit ng napakadaming gamit. Ganun din naman. Yan lang, no? So, optional pa rin siya naman. Basta, pwede kayong mag-check-in kiosk. Pero ang purpose talaga ng check-in kiosk, to make your life better and easier. Para mas komportable, para mas mapabilis, mas mapadali.